Sinabi na ng Korte Suprema, malinaw na malinaw na malinaw na malinaw. Opo. Hindi nawala ng transparency and accountability. Ha? Pwede niyong idemanda sa ombudsman, wala namang immunity ang vice presidente, di katulad ng presidente, may sovereign immunity. Correct. Idemanda niyo ng administrative, idemanda niyo ng criminal case. O, di ba? Opo. Mag-hearing kayo ulit, di ba? O, bakit gusto nila impeachment? Ba't ayaw nila ombudsman? Kasi walang ingay, walang media, tahimik, hindi nila masisiraan si Vice President ng trial by publicity. Katulad ng ginawa nila kay Chief Justice Corona. That is the only reason kung bakit. Pinipilit nila matuloy itong impeachment to the extent na nagpapakaeng-eng na yung mga ibang senador. Wag daw munang magbotohan, wag daw munang magdesisyon kung ititigil o hindi ang impeachment trial. Wag daw. I would like to direct your attention to the penultimate page nung 97-page decision. Yeah. Di ba si Rizon Tiveros, magaling daw siya sa Ingles? Di ba? Tira siya ng tira. Forthwith forthwith. Oh, ito ibig sabihin ng forthwith, di ba? Sabi niya, immediately, as soon as possible, etc., etc., sabi ni Riza. Magaling din pala siyang tumingin sa dictionary, whether online o physical na dictionary. Ma'am Riza, tignan mo rin yung meaning ng dalawang words na nasa isang phrase doon sa desisyon ng Korte Suprema. Immediately executory. Tignan mo naman ang meaning noon. Huwag mo sabihin hindi mo alam ang meaning noon. Immediately executory. Parang forthwith mo na forthwith mo. Ano nangyari doon sa forthwith niya? Di forthwith na remand. Gusto niya mag-convene di ba? Nag-backfire yun sa kanya. Sabi niya, di, mag-convene tayo. Sabi ni Cheese, sige, convene tayo. Okay, anong gagawin natin? Convene na tayo. May nag-motion, remand. Okay, carried 18-5. Di, forthwith nga, di ba? Di nagtagal. Nag-bounce back banat tuloy. ng banat kasi si Manang Risa. Ba't pinabayaan po ng ibang kasama? Anong pinabayaan? Kasi bakit si Ma'am Risa lang nagsasalita? Hindi ba nagsalita rin si Coco? Kaya lang, hindi na pwede siya magsalita ngayon kasi hindi na siya senador. Lats pa sa Marikina. Paano siya magsasalita? Di ba? Ngayon, kung ano-anong sinasabi nila. Kay overreach, kay nagbigay ng rules, iniba yung batas, yung nagsasabi, mga dalubhasa pa naman kayo. Christian Monsod, si Frank Drilon. Sino bang mga tumutuligsa sa Supreme Court? Ito may mga characters na bumabanat sa amin na pinoprotektahan namin yung Supreme Court. Etong unang-una diyan si Ronald Llamas ng Akbayan, di ba? Ang distinction lang niyang si Ronald Llamas, wala namang qualification niya kundi naging political advisor siya ng the worst president ever in Philippine history, si Noynoy Aquino. Di ba? Yan si Ronald Llamas ang nagyamas kay Rizon Tiveros. Ibig sabihin, hindi! Paililiwanag ko yung sinasabi ko, na nilyamas niya. Di ba? Pagka ikaw ay yung pangalan mo minsan, nalelend mo sa isang activity. Halimbawa, si Noynoy. Noynoying, di ba? Ibig sabihin, walang ginagawa. Ganun lang. Laro-laro ng Mobile Legends, di ba? Or nagadon ka. Ibig sabihin, na-disbar ka. Kasi may mga tao, yung pangalan nila, nalelend dun sa activity. Di ba? Parang yung diesel. Yung diesel na fuel. Pangalan yun ng tao Hindi si Vin Diesel Ano na? Hindi, basta German yun. Siya nag-invento ng diesel engine. Di ba? May gano'n, So, si Rizon Tiveros, since ang advisor niya si Ronald Llamas, nalyamas siya. Ronald Llamas. Yun ang, ano bang qualification? Political advisor siya. Puro political scandal si Noynoy. Hindi naman niya nagamot. Kaya nakawalan siya miserably. Si Marrojas di ba, yung sa 44, di ba, yung Yolanda, hindi nga nalunasan yung mga political scandal noong panahon ni Noynoy. Bago qualified siya. Sino pa? Si Larry Gadon, twice disbarred. Yung mga tumitira sa Korte Suprema. Yan, Di ba, si Laila de Lima. Talaga naman yan, si Laila de Lima hindi sumusunod sa Supreme Court yan. Di ba, kaya nga, paulit-ulit nating sinasabi, hindi sumusunod sa batas yan. Yung contempt order ng, yung TRO ng Supreme Court, hindi niya sinunod. Alam na niyang may batas, hindi lamang sa Biblia, kundi sa mismong penal code natin sa pakikiapid. Nakiapid pa siya. Hindi sumusunod sa batas yan. Di ba, nakikipagkantahan siya sa mga sinasabing drug lords doon sa Bilibid. Iyan ang mga tumitira. Tumira sa Supreme Court. Mali daw, baka ko sabi, mali ako, sorry. Ngayon naman, tinatakot yung mga taga-Korte Suprema, impeach daw, impeach. Dapat to, nako-contempt na rin
Oh. Sumusobra na itong mga to. Ito namang IBP, gumawa ng statement, malasado. And what do you expect from a politicized IBP? O, di ba yung si Cayosa? At saka yung mga kasama niya noon, inireklamo ko sa Korte Suprema, nandun pending. Pending pa rin. Pinaimbestigahan yung paggamit ng IBP building para sa isang press conference na political in nature, yung kay Bicoy. O, di ba? Yun na. Bira, Yun ang reason kung bakit gusto nila impeachment kasi alam nila nakatutok ang mga sasabihin nila roon katulad ng mga kasinungalingang sinabi nila kay Rene Corona ay tinataya nila na masisira si Sara Duterte. That is the only reason. May isa pang reason, siyempre. Opo. May isa pang reason. Ang laki ng pa? ginastos nila para mapapirma yung mga tao Ang laki, no? dalawang reason. Ang laki ng bigay. Pero the primary reason is, yun nga, gusto nila makaladkad sa putikan si Sara Duterte. Gagamitin nilang bully pulpit yon, magbibigay ng mga ebidensya. Alam mo naman, may mga tao na pagka nakita nila, bagamat hindi totoo, akala nila totoo na. O, case in point, yung kliyente ko, si Jimmy Paule, fertilizer fund scam. Kung mura-murahin ni Gordon doon sa hearing ng Senado, sa fertilizer fund scam, siya daw ang mastermind, etc., daang-daang milyon daw ang kinita ng kliyente ko. Dinimanda sa Sandigan Bayan, sa tunay na korte, anong nangyari? Absuelto! Walang kasalanan. Si Renato Corona, di ba? Binigyan pa ng mga benefits, pensyon, yung kanyang byuda. Bakit? Kasi hindi naman napatunayan doon sa impeachment na may kasalanan siya criminally. Politika yan Pupolitikahin lang nila yan. Kaya gusto nila impeachment. Yung mga rules on evidence, kahit chismis, kahit sinong paupuin nila roon, maririnig, aakalain ng iba, totoo, bago. Yung mga hawak nilang media, ipe-play up na yan. Bago ichuchuchuan na nila yan. Yun ang reason. Kasi kung 26 pa yung sinabi ng Supreme Court, malapit ng 2028 noon dadaan pa yun sa proseso. At ayaw nila yung nilagay na proseso ng Korte Suprema. Kasi kasi magiging mas mahirap sa kanilang magpa-impeach. Gusto nila, inire-railroad nila Gusto nila, ito impeachment, pirmahan nyo, sige, transmit natin sa Senate. Yun ang gusto nila, walang due process. Bago may isang kengkoy pa, sabi, ang due process daw para sa mga private citizen. Accountability ang para sa mga opisyal. Ng teteng. Lahat po ng tao, applicable yung due process clause. At para doon sa mga nagsasabing gumawa daw ng bagong batas, ang Korte Suprema dapat daw nag-interpret lang. Alam nyo, ang basis of judicial power in our Constitution is the landmark case sa Amerika na tinatawag ng Marbury versus Madison. Tinuturo po yan first year, first sem. It is ineluctably, ito, direct quotation to, it is ineluctably the power and the duty of the courts to say what the law is. Ang korte, may batas, anong interpretasyon ng batas na yan, ang korte ang gagawa, pag in-interpret na nila yung batas, yun na ang batas because according to our civil code, decisions of the Supreme Court are part of the law of the land. Yun lang po, napakasimple. Nilaloko nyo pa ang taong bayan. Ayun muling sinupalpal ni Atty. Ferdinand Topacio itong mga ilan mga kababayan na kinontra itong desisyon ng Supreme Court na binasura itong impeachment complaint laban kay VP Sara dahil unconstitutional nga daw po ito according doon sa ating mga Supreme Court justices at unanimous yung kanilang desisyon mga kababayan at hindi pa talaga sila tumitigil sa kanilang pag-iingay, sa kanilang criticize sa Supreme Court mga kababayan patungkol doon sa pagbasura ng impeachment at yun nga mga kababayan bistado na po yung kanilang mga hidden na mga plano, kanilang mga personal agenda nila bistado na mga kababayan na kung tutuusin kung itong impeachment ngayon ay binasura ng Supreme Court, pwede naman silang mag-file ng kaso ng it's either administrative or kaya criminal cases sa ombudsman against dito kay VP Sara kung sa tingin nila nagkasala ito or meron siyang pananagutan sa taong bayan regarding doon sa kailang ipinagngangak na confidential funds mga kababayan. Pwede naman nilang kasuhan sa ombudsman, bakit hindi nila ginawa?
Ayan ang mga abogado naman tong ilan sa mga ito, no? At ayan yung mga taga HOR, itong sila Senator Risa Hontiveros, itong sila Ronald Llamas, mga kababayan, na isang dating presidential advisor, no, for political affairs yata kung hindi ako nagkakamali sa panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, na talagang certified dilawan din kasi akbayan po to pala, mga kababayan, no, si Ronald Llamas. At pwede naman silang magkaso dito kay BP Sara. At ang dami nilang mga maiingay, yan sila Laila de Lima, si Risa Hontiveros, yung mga grupo nila doon sa mga Kabayan Black. Pwede naman silang mag-file ng kaso, no? Itong mga taong ito, mga kababayan, no, sa halip na kanilang pag-iingay dyan sa labas ng Senado, ang kanilang pag-nyaw-nyaw dyan sa mga kalsada, dun sa Mindula, at sa EDSA, at kung saan pa mang kalsada itong mga grupong ito nando doon, ay dapat pumunta na lang sila sa ombudsman, nag-file ng cases, no? Kung hindi lang isang kaso, di damihan nila ng kaso laban dito kay BP Sara, at tingnan natin, mga kababayan, kung makonvict, no, itong si BP Sara doon sa ombudsman sa mga sinasabi nilang naglustay daw itong si BP Sara ng confidential funds, mga kababayan, no? At imagine nyo, pwede naman nilang gawin yan. Bakit hindi nila kayang gawin? Kasi yung gusto nila itong impeachment talaga, kasi nakatelevised, no, mga kababayan. Alam naman natin ang lahat yan, at agree po ako dito sa sinasabi ni Atty. Topacio na gusto lang talaga nilang ikalad ka rin, no, itong si BP Sara, dalhin doon sa putikan para hindi na po siya paniwalaan ng mga tao, kasi siya yung leading, no, ng mga presidentiables ng 2028. At yun nga po yung ginawa nila noon kay Chief Justice Corona, na talagang sinasabi nila na merong mga ill-gotten wealth, etc. At yung mga yung mga accounts, bank accounts, talagang binusisi nila, mga kababayan. At may mga ebidensya daw silang pinapakita. At syempre yung mga taong bayan talagang naniwala na talagang itong si dating Chief Justice Corona ay nagnakaw, no? May mga tagong yaman, mga kababayan. Kasi yung mga media din talagang rin nila, kaisa rin nila, talagang pinutakti talaga noon si dating Chief Justice Corona. Kung hindi ako nagkakamali, noong December of 2011 ata na-impeach, no, itong si dating Chief Justice Corona. Kaya nakakaawa, mga kabayan, no? Umiyak pa nga siya noon, naka-wheelchair, na pumunta siya doon sa impeachment court, no, sa Senado. At talagang tuluyang in-impeach po siya, mga kababayan, despite na doon sa kanyang mga evidences na presenta, ay talagang tinuluyan siya, mga kababayan. Kasi yun nga po daw po ay political yung nangyari doon, mga kababayan. At alam naman natin dito sa impeachment laban kay BP Sara na politika din naman tong dahilan dito. Gusto lang talaga siyang tanggalin, no, doon sa mga tatakbo sa 2028, kasi yun naman ang parusa dito, mga kababayan, sa impeachment. Pag makonvict ka, bawal ka nang tumakbo or humawak ng isang opisina, no, or kahit anong opisina sa gobyerno. At alam naman ng lahat na yan, mga kababayan. At kahit na si BP Sara ay aminado na yun talaga ang dahilan na para hindi siya makatakbo sa 2028 presidential election. At lalo na si BP Sara ay nangunguna, no, dito sa mga presidential sa 2028 election, mga kababayan, ay talaga namang desidido sila dito sa pag-impeach na kay BP Sara. Kahit na meron namang ombudsman, pwede naman silang magkaso doon. Although sinabi naman ng Supreme Court, mga kababayan, dito sa kailang desisyon na pwede na silang mag-file ulit ng panibagong impeachment complaint laban kay BP Sara by February 6, no, 2026. Pero parang hindi na po nila kayang mahintayan, mga kababayan, no, kasi atat na talagang masimulan agad itong impeachment trial laban dito kay BP Sara, no? At baka mahirapan sila kung sa 2026 pa sila kumilos, kasi malapit na po yung filing ng COC, no, by October of 2027. Baka kukulangin sila ng oras, mga kababayan, no, kasi filing na po the next year. At syempre itong impeachment complaint ay may proseso pa, mga kababayan. Wag lang silang ulit mag-shortcut, no, gaya ng ginawa nila nung December, na merong mga nag-file, no, ng 4 na impeachment complaint, at yung pang-4 lang yung kanilang inaksyonan, yung 3 ay kanilang inupuan.
baka ganito ulit, no? Supreme Court unconstitutional na naman sila by 2026 kung hindi sila susunod sa proseso, mga kababayan. At kaya atat na atat sila ngayon, gawal sa oras na siguro kung sa paningin nila kung sa 2026 pa maumpisan ulit yung impeachment complaint, no? At wala naman silang magagawa, no? Kasi nagsalita na ang Supreme Court at although merong pronouncement daw, mga kababayan, itong si Congresswoman Laila de Lima, no, ng ML party list na posibleng maharap, no, or maaaring maharap ng impeachment complaint itong mga Supreme Court Associate Justices natin dahil dito sa kanilang sinasabing unconstitutional ang impeachment complaint laban kay BP Sara. So yun po yung sinabi daw ni Congresswoman de Lima, mga kababayan, no? At tingnan natin kung hanggang saan aabot yung kanyang sinabi, mga kababayan, no, sa kanyang sinabi patungkol dito sa ating mga associate justices, at kasama na rin dyan yung ating chief justice, mga kababayan, kasi kasama siya doon sa pumirma ng impeachment decision laban kay BP Sara Duterte. At para po sa aking opinion, mga kababayan, no, kaya po maingay itong si Senadora Risa Hontiveros na i-impeach na agad si BP Sara dahil siya ata, mga kababayan, daw yung pangbato, no, isa sa mga tatakbo bilang Pangulo sa 2028 at makakatandem niya dito itong si Antonio Trillanes, mga kababayan. Kaya no question na talagang maingay siya dito para hindi na makatakbo si BP Sara, no? Wala na yung malakas nilang mga laban sa 2028 kung halimbawa tatakbo siya sa presidential election. At yung mga kalaban nila, baka sila Rapi Tulfo, sila Martin Romualdez, yung mga kalaban niya sa 2028. So si BP Sara ay out na doon sa mga big names, no, na mga kalaban niya ng malala sa presidential election pag matanggal siya dito sa or makonvict siya dito sa impeachment, mga kababayan. Kaya itong lahat ng ito ay lahat sila makinabang, no? Kasama dito yung House. Alam naman natin na may balak daw tatakbo itong si House Speaker sa pagkapangulo sa 2028. At pagdating sa Senado, may maiingay, kagaya nito nila Risa Hontiveros. Siyempre may mga personal interest din sila. Makikinabang sila dito pag matanggal si BP Sara. Hindi na siya makatakbo, mga kababayan, sa 2028. Yun po yung malinaw dyan, no, para sa aking opinion, no, or sa aking pananaw, mga kababayan. Kasi pwede naman kasuhan ni Senator Risa Hontiveros si BP Sara doon sa ombudsman, no? Yung si alias Rene nga, kinasuhan niya dito, pati yung mga taong kasama umano ni alias Rene nung nag-video nung sinabi niya na nag-recant siya dito sa mga sinasabing pag-witness niya doon sa Senado nung hearing noon. Ay pwede naman kayang gawin niya ni Senatora Risa Hontiveros. Nga lang, syempre makinabang siya dito pag ma-impeach si BP Sara, mawala na yung bigating mga kalaban nila doon sa 2028. Kaya yun po yun, mga kababayan, no? At syempre para masira itong si BP Sara, pero sa tingin ko hindi na po masisira, mga kababayan, si BP Sara kasi sinira na talaga nila na ng todo, no, nung umpisa pa lang ng 2023 yata, kung hindi ko nagkakamali. 2023, 2024, 2025. Ayan, so parang siguro blessing in disguise, mga kababayan, na ginawa nila kay BP Sara na maaga nilang tinira, no, para may panahon si BP Sara na sumagot pa, unlike nung panahon ni Vice President Binay na tinira nila ng tinira nung malapit na yung eleksyon at hindi na po napagbigyan, no, ng pagkakataon na makapag-explain, makapagpaliwanag si dating Vice President Binay sa mga tao. Siyempre, yung mga mainstream media nun talagang full force, no, dito sa pagtira rin kay Binay, no, puro balita nila, halos lahat ng balita nila puro Binay, mga ginagawa ni Binay. Kaya talagang sirang-sira si dating Vice President Binay nung panahon na iyon, mga kababayan. Pero good thing dito kay BP Sara, although malawak yung kanyang support base, Visayas at Mindanao, marami pa rin naniwala, no, kay BP Sara at kayang-kaya po nilang labanan yung mga patutsada, yung mga sinasabi nilang katiwalian na ginagawa ng mga Duterte. Kasi sa Davao mismo, mga kababayan, taga Davao mismo yung
magsalita, no, yung sumasagot. Yung mga tao mismo ang sumasagot dito sa mga patutsada nila sa kailang mga paratang dito sa mga, hindi lang kay BP Sara, kundi sa buong Duterte, mga kababayan, sa pamilya nila, kasi alam nila talaga yung pamamalakad ng mga Duterte doon sa Davao. At nangyari din nung naging presidente si Pangulong Duterte, ay syempre yung mga ginagawa ni PRRD noon, yun yung nagpapaliwanag, yun yung mga sumasagot na kitang-kita naman yung mga ginagawa niya despite dito sa kailang kaso, no, ng mga AJK, mga ill-gotten wealth, etc. na sinasabi ni Trillanes. Ayun po, yung mga tao ay hindi naman po naniwala, no? Iilan lang po yung mga naniwala sa kanila dito, mga kababayan. So, tingnan na lang natin sa 2028 kung magtatagumpay itong tampalang Risa Hontiveros at Sunny Trillanes, no? Sa presidential and vice presidential election, mga kababayan. So, ano pong opinion dito, mga kababayan? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.